What's up mga tol? Today ay re-reviewin natin ang mga nagustuhan naming features dito sa Toyota Wigo 2025 model. Full cash payment namin ito binili, kaya nakakuha pa kami ng konting discount at gagamitin namin ito as backup car namin. For context, meron kaming Toyota Veloz at meron din kaming Toyota Wigo 2015. Yung pinakaunang version ng Wigo na lumabas, so maisasama natin sila sa comparison. Una, yung looks. Ang pinaka nagustuhan namin dito sa bagong Toyota Wigo ay yung looks niya. Sa unang tingin ay hindi nyo aakalain na Wigo siya dahil hawig niya yung Toyota Yaris noon. Hindi nyo maiisip na siya yung dating Wigo na maliit dahil mas maangas na yung mukha niya ngayon. Next is yung color. Dito talaga kami na in love sa color niya na orange metallic. Nung nakita nga ito ng mga friends and kamag-anak namin, yung orange color niya nga din agad ang unang napansin nila. Maganda kasi yung pagka-orange niya, light and vibrant. Hindi gaya nung sa iba na dark orange. Next is yung size. Mas mahaba at mas malapad na rin itong bagong Toyota Wigo. Kaya hindi na siya masyadong maliit tignan. Dahil humaba at lumapad siya, mas naging maluwag din yung loob niya. Mukha lang siyang maliit sa labas, pero pag sumakay kayo, magugulat kayo, parang ang luwag ng loob niya. Hindi nga rin namin akalain nakakasya sa trunk space niya yung isang punong cart namin sa SNR. Pero kumasya siya. Kasya ang 5 tao dito sa loob, pero kung 4 lang kayo ay sobrang komportable na. Next, CVT transmission. Yung dating Wigo noon ay manual and automatic transmission. Ngayon may manual pa rin naman, pero wala ng automatic. Ginawa na nilang CVT transmission ngayon. Ang advantage ng CVT ay mas matipid siya sa fuel dahil laging optimize ang engine output niya depende sa takbo at apak mo sa accelerator. Mas responsive na rin ang engine niya at hindi mo na mararamdaman yung pag-change niya ng gear. Yung parang kumakajot sa lumang automatic every time na nag-change ng gear. So wala na yun dahil CVT na siya ngayon. Next, 1.0 liter engine. Dahil maliit ang makina niya, matipid din siya sa gasolina. Pero kahit maliit ito, enough na ito sa city driving. Hindi mo mararamdaman na hirap yung makina sa city driving kahit 5 kayong nakasakay. Bagay din ito especially kapag solo mo lang naman nagagamit or kung meron kayong ibang mas malaking sasakyan, pwede nyo itong gamitin as backup car nyo. Ito yung average fuel consumption niya simula nung nirelease sa amin. Di namin siya nireset, kasama dyan yung 10 km test drive sa factory before i-release. Saka most of the time ay naka-idle kami sa loob ng sasakyan pag naghihintay ng matagal. Ito naman nung nireset na namin after magpa-second full tank at ginamit siya sa city driving. Sa 12 km per liter consumption ay sobrang tipid na nito. Sa araw-araw naming paggamit dito, umabot naman ng more than 2 weeks yung 1,400 pesos worth na full tank namin. Next, keyless entry. Kahit nasa bulsa or bag mo yung susi, hindi mo na kailangang ilabas. I-touch mo lang itong door sensor niya, automatic nang mag-unlock or lock yung kotse. Next, reverse camera. Meron siyang reverse camera. Mag-activate siya pag nag-reverse ka. Lalabas dito sa screen. Eto, check nyo kung gaano kalinaw yung camera niya. Mababasa nyo pa rin yung plate number nung Veloz namin sa likod. Next, backup sensors. Itong backup sensors, mag-activate siya pag nag-reverse kayo. Pag may na-detect siyang obstacle sa likod, tutunog siya. May 3 levels yung alarm niya. Slow beep pag malayo pa sa babanggaan, fast beep pag malapit na bumangga, and lastly, yung steady beep pag sobrang lapit mo na sa obstacle at babangga na. Halos nakadikit na sa likod. Siguro mga 2 dangkal yung sukat niya. Next, free dashcam. Pag bumili kayo ng Wigo, automatic kasama nang naka-install itong free dashcam niya. May LED indicator na din siya para malaman yung recording siya. May LED din siya sa side kaya parang astig siya tignan. Para ma-access nyo yung na-record yung footage, i-scan nyo lang yung QR code na kasama sa manual at mada-download nyo na yung app niya. Next, hill start assist. Pag paakyat yung kalsada or naka-inclined, normally 'di ba pag binitawan nyo yung brake nyo, ay aatras na yung sasakyan nyo. Pero dahil may hill start assist na ang Wigo, hindi kayo agad basta-basta aatras. Meron pang ilang seconds na mag-auto hold yung kotse nyo sa paakyat na daan nang hindi kayo aatras. Kaya pag bitaw nyo ng brake nyo, may chance pa na makaapak kayo sa accelerator na hindi nyo maatrasan yung nasa likod nyo. Next, push start button. Dipindot na yung pag-start ng kotse. Mas convenient na siya, hindi gaya ng rotary type na ipapasok mo pa yung susi at pipihitin. Sa dating Wigo namin, puro gasgas na yung gilid ng keyhole niya dahil tinatamaan ng susi na gagasgas. Next, auto folding side mirrors. Yung dating mga kotse namin ay walang ganito. So dito sa Wigo, hindi ka na manually magtutupi ng side mirrors mo. Pindutin mo lang itong switch niya at magfo-fold and unfold na yung side mirrors mo. Next, side mirror repeaters. Sa dating Wigo namin ay wala
wala ito. Dagdag safety din para kitang-kita yung signal mo kung saan ka liliko. Kita kasi yung ilaw niya sa likod at sa harap. Next, LED lights. Naka-LED lights na rin ito. Hindi gaya ng lumang Wigo namin na halogen or bumbilya pa na yellow lights yung ilaw niya. Mas matagal ang lifespan ng LED lights compared sa mga halogens at mas maliwanag pa. Lahat ng ilaw niya, harap at likod ay naka-LED na. Next, welcome lamp. Kapag lumapit ka sa kotse na dala mo yung susi, automatic iilaw itong lamp niya sa loob. Next, seat height adjustment. Nai-adjust na pataas yung upuan ng driver. Sa dati naming Wigo ay wala ito. Next, 8 inches multimedia display. Mas malaki na itong screen niya ngayon compared sa dati naming Wigo. Ganito rin kalaki yung sa ibang variant ng Raze and Veloz. Next, Android Auto. Meron na din itong Android Auto at meron na ding Apple CarPlay. Pwede nyong ilagay as split screen yung mga apps nyo like Google Maps and Spotify. Next, other connectivity features. Bukod sa Android Auto and Apple CarPlay, meron din itong AM, FM, radio, Bluetooth music just in case na gusto nyo ay wireless music, pwede yan. Saka voice command, meron siyang button dito sa manibela. Next, digital aircon control. Digital na yung aircon control niya. Button na lang ang pipindutin nyo, unlike sa dating Wigo namin na naka-knobs pa ang gamit. Saka color black ang background niya, nakakadagdag ng angas. Unlike sa Veloz namin na color white ang background. Next, reverse link wipers. Hindi mo na kailangan i-switch on yung wipers sa likod pag aatras ka. Pag naka-on yung wipers mo sa harap at nag-reverse ka, automatic mag-activate na din yung wipers mo sa likod. So less hassle na siya. Next, VSC or Vehicle Stability Control. Normally pag on nyo ng kotse nyo, automatically activated na ito. Ito yung feature na nagbabalance at nagbibigay ng stability sa kotse pag madulas or biglang liko kayo. Sa Veloz namin, nung na-stuck kami sa putikan, nag-warning at nag-notify siya na kailangang i-off yung VSC para makaalis kami sa putikan para full power ang maibigay niya sa gulong. After nyong makaalis sa balaho or sa putikan, pwede nyo na ulit i-on yung VSC niya. Next, rear package tray. Sa user manual, ang tawag dito ay rear package tray. Sa dating Wigo namin ay wala ito. Mas gusto ko ito kasi solid siya, matigas yung material. Yung sa iba kasi ay net lang na manipis. Ito ay para kung may dala kayong mga karne, daing or maduduming damit ay hindi basta-basta aamoy sa loob ng kotse. Protection din yan para hindi agad masilip yung mga importanteng gamit nyo na iniiwan nyo sa likod dun sa trunk nyo. Next, alarm and immobilizer. Pag pinilit buksan ng pinto or hood or kahit buksan ng kotse gamit ang susi, mag-a-alarm ito. Kailangan ay palagi nyong dala yung remote key niya. Hindi rin siya mag-i-start kung hindi nyo dala yung registered key niya. Next, NVH, Noise, Vibration, and Harshness. Actually, nagulat kami dito sa Wigo. Pagsakay naming 4 ng family ko, sobrang tahimik sa loob. Hindi mo masyadong rinig yung ingay sa labas. Kahit nadaan kami sa mga potholes at sa mga lubak, hindi siya masyadong makaldag. Smooth lang ang pag-bounce niya. Unlike sa Veloz namin na pumapasok yung ingay sa loob. At kapag umulan ay rinig mo yung patak ng ulan sa bubong. In comparison, yung lumang Wigo namin ay sobrang tagtag. Matigas yung suspension, kaya pag nadaan kayo sa lubak, talagang mararamdaman nyo yung kaldag niya. Dito sa Wigo ay maganda ang talbog niya at lalo na kung 4 kayong nakasakay, mas smooth ang suspension niya. Door alarm. Pagka may nakabukas or hindi nakasarang mabuting pinto at umandar kayo, mag-a-alarm siya. Sa dating Wigo namin ay wala ito. Noon, nakarating na kayo sa pupuntahan nyo, minsan hindi nyo pa namamalayan na may pinto pa lang nakabukas or hindi masyadong naisara. Delikado yung ganun. Next, engine running alert. Pag lumabas kayo sa kotse, nadala nyo yung susi nyo at hindi nyo pa na-turn off yung engine, tutunog yung kotse. I-alert niya kayo na umaandar pa yung makina nyo. May mga pangyayari kasi na minsan ay nalilimutan natin i-off yung engine paglabas natin ng kotse. Meron pang nagkwento sa car forum na nalimutan niyang i-off yung kotse niya pagpasok niya sa office ng 8 AM. Pagbalik niya ng 5 PM ay naalala niya na hindi niya nga pala na i-off yung kotse. Ibig sabihin ay whole day na umaandar yung makina niya. So dito sa Wigo ay may alarm na siya. Hindi niyo na malilimutang i-off yung engine niyo bago kayo bumaba. Half-turn signal. Yung dati naming Wigo ay wala nito. Ginagamit ang half-turn signal sa pag-change or paglipat sa katabing lane. After 3 clicks ay mawawala ang signal at hindi mo na kailangang ibalik sa neutral ang lever. Ang full-turn signal kasi ay ginagamit naman sa mga intersections pag sharp ang lilikuan. Sport mode. Ang tawag ng iba dito sa S ay slope mode daw. Pero hindi. Sport mode talaga ang tamang term dyan.
Yes, pwede nyo siyang gamitin sa slope pag paakyat ang daan. And yes, pwede nyo din gamitin pag hataw kayo ng mabilis or sa sporty driving. Mas nagiging responsive at mas malakas ang bigay na power ng makina pag naka-sport mode. Pero mas makonsumo sa fuel dahil itinataas niya ang RPM para ma-maintain sa mababang gear ratio ang takbo nyo for quicker acceleration compared sa normal drive mode or D na naka-optimized palagi to save fuel. In short, mas galit ang makina pag naka-sport mode. Next, engine brake. Meron na din siyang engine brake. Sa ibang kotse ay wala ito. Ginagamit ito pag sobrang haba ng pababang daan para hindi mag-overheat at mapudpud agad ang brake pads nyo. Saka ang foot brake kasi ay may tendency na bigla nyong mabitawan, so delikado dahil dadaos-dos kayo pababa. Next, dashboard notifications. Sa dashboard ay makikita nyo sa screen yung mga notifications at kung anong pinto ang nakabukas. Sa dating Wigo namin ay wala ito. So hanapin nyo pa isa-isa kung anong pinto ang nakabukas or hindi nakasara ng maayos. Next, handbrake alarm. Pag naka-engage ang handbrake nyo or kahit nakataas lang ng isang click yan at umandar kayo, mag-a-alarm yan. Sa dating Wigo namin ay walang alarm. May story pa sa Wigo Group na from bahay nila, nakarating na siya ng SM. Hindi niya namalayan na naka-handbrake pala siya all the while. Dito sa bagong Wigo ay hindi na mangyayari yun dahil may alarm na siya. Next, solid build. Mafe-feel mo na solid ang build niya kasi pag sinara mo yung pinto ay hindi siya tunog manipis na lata. Satisfying yung sound pag sinara mo yung mga pinto. Seatbelt alarm. Pagka umandar yung kotse nang hindi kayo naka-seatbelt, mag-a-alarm siya. And lastly, yung price. Ang isa sa mga nagustuhan namin dito sa Toyota Wigo ay yung price niya. Ang Wigo kasi ang pinakamura at pinaka-entry level na vehicle ng Toyota. Ang SRP nitong Wigo G na top variant ay 735,000 pesos. Pero dahil full cash payment namin ito binili, nakakuha pa kami ng konting discount. So kung limited ang budget nyo or gusto nyo lang ng isa pang maliit na sasakyan as backup car nyo, perfect itong Toyota Wigo. So hanggang dito na lang, hanggang sa muli, ito si Doc Otep, God bless and peace out.